pressure area po ang namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Posible kaya itong maging unang bagyo ng taong 2026? Alamin po natin yan kasama ang ating resident meteorologist, Weather Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo. Good morning, kapatid! Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo ngayong araw ng Martes. Meron nga tayong panibagong binabantayang low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa. Dito po sa eastern section, western section ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Yan po ay nasa southwest ng Pag-asa Island, 725 kilometers. Yan po ay nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At sa ngayon nga, ay medyo mababaw ito at hindi natin ito inaasahan maging bagyo. At dahil nga medyo malamig ang panahon, mas bumababa po ang tsansa na maging bagyo yung ating mga low pressure area. Pero yung kanyang trough or extension ay sumasabit po sa ilang bahagi ng Palawan at dito po sa western section ng Mindanao. Samantalang yung ating easterlies ay nakaka-apekto po dito sa areas ng Visayas, Mindanao. Ito namang shear line na nakaka-apekto naman dito sa ilang bahagi ng Luzon, particularly ang southern portion nito, at ang northeast Luzon naman ay nagdadala ng malamig na panahon sa malaking bahagi na po yan ng Luzon. Kasama na po dyan ang Metro Manila. Dahil po sa ating easterlies, although nagpapakita po yung ating araw, possible po yung ating mga thunderstorm sa malaking bahagi ng Mindanao. Yung trough ng ating low pressure area ay nagdadala ng mataas na tsansa ng pagulan dito sa areas na Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Mas mataas naman yung ating tsansa ng pagulan sa areas ng Visayas dahil sa epekto ng ating easterlies, lalong-lalo na dito po sa areas ng northern Samar. Samantalang ang amihan o northeast monsoon ay nagdadala ng maulap na panahon at mga posibleng mahihinang pagulan at malamig na panahon. Kasama na po dyan ang areas ng mga kabundukan ng Cordillera, kasama po dyan ang Baguio City, Isabela, Cagayan, kasama na po dyan ang area ng Aurora. Samantalang nagpapatuloy po ang epekto ng ating shear line. Yan po ay nagdadala ng pagulan sa malaking bahagi ng Bicol Region, Quezon, kasama na po dyan ang Mindoro, kasama na rin po dyan ang Romblon, Marinduque at ilang bahagi ng Western Visayas, particularly ang isla ng Panay. Sa katunayan, meron pong ipinalabas na rainfall advisory ang Pag-asa dahil sa ating shear line. Meron po tayong mga possible na 50 hanggang 100 millimeters na pagulan sa mga areas ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, kasama na po dyan ang Albay at Sorsogon. So mag-ingat po tayo sa mga possible effects ng mga pagulan nito. Although hindi ganun kalakasan, kagaya ng mga nakaraang bagyo natin, is pagpapatuloy po ang ating epekto ng shear line sa mga susunod na araw at umuulan na po yan itong mga nakaraang araw pa. So mas saturated po yung ating mga lupa, mas tumataas po yung ating mga tsansa ng mga flash floods and landslides. Samantalang dito sa Metro Manila, magpapatuloy po ang maliwalas na panahon, lalong-lalo na po sa umaga hanggang tanghali. At pagsapit ng hapon, mas nagiging maulap po yung ating panahon at possible po yung ating mga isolated lamang na may hinang pag-ulan. Pero sa gabi at madaling araw po, malamig pa rin po yung ating panahon dahil sa ating amihan o northeast monsoon. Kaya sa mga papasok na maaga, mag-init po tayo ng tubig para mas madaling maligo at ugaliin po natin na magdala ng anumang pananggalang sa lamig para makaiwas tayo sa sakit. Bago na mga kapatid, ang ating araw po ay maya-maya sisikat na po 6:23 ng umaga at muli po yung lulubog mamaya 5:41 ng hapon. At yan po muna latest sa ating lagay ng panahon ngayong Martes ng umaga. Huli ako po ang inyong weather, Tito Alvin. Lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Tito Alvin Pura po na laging may panahon para sa iyo. Umaraw man o umulan, dapat laging handa. Kaya para maging updated sa pinaka-latest weather updates, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.